Hi, hello. Hello guys. Wait lang. Hello po. Try natin kung gagana to. AirPods. Meron akong bagong AirPods. Bigay ng pinsan ko. So, hindi ko alam kung gagana siya. Yan, naririnig niyo po ba ako? Hello? Naririnig po ba ako? Naka-ano ako, AirPods? Teka lang, check natin. Naka-AirPods, magi-AirPods tayo. Naririnig po ba ako? Grabe na yung issue natin sa Christmas. Hanggang ngayon, hindi makamove on ng iba. So, sige, clarify natin. Teka lang po, tignan ko lang kung ano. Ayun. Wait. Tignan natin kung may... Oops, nag-i-slow connection. Lakas ba? Tignan natin. Okay. Okay po, meron tayong ano, tatalakayin ngayon, no. Base ito sa doctrines ng Catholic Church kasi nagkaroon ng conflict regarding sa sinabi ko na nag-i-snow sa Jerusalem. Yes. Ang snow siya ay isang rare climate sa Middle East including Jerusalem, but I am not telling na si Kristo ay isinilang na nag-i-snow kasi may mga scholars na ayon sa kanilang pag-aaral, meron ako ritong references later ilalatag ko, no. May mga scholars na nagsasabi na si Kristo ay isinilang umuulan. Meron po. Isinilang si Christ sa Bethlehem, umuulan. Meron din nagsasabi na isinilang si Christ sa Bethlehem, maaliwalas ang panahon. No? Meron ding nagsasabi na nag-snow sa Bethlehem kasi hindi natin pwedeng isarado yung fact na nag-i-snow. Na nag-i-snow sa Bethlehem, but rare. Very rare. Ang ibig ko lang pong sabihin kung bakit may mga white Christmas, no, may mga Belen na nag-i-snow kasi yan yung yan yung inaatake ng mga Protestant sa atin na kailangan din nating ipaliwanag bakit may Belen na nag-i-snow, bakit may Belen na wala. Kasi sa mga lugar o sa mga bansa na may snow, meron silang dahilan. And we have to know that kung ano yung mga reasons nila. But the Catholic Church did not consider na nag-i-snow na isinilang si Christ. But sa ibang mga paniniwala, naniniwala sila na maaaring nag-snow kasi nga rare climate siya eh. Pag sinabing rare, bihira. No? Talagang sobrang bihira. Siguro swerte mo na lang kung tiyempohan mo. At ito ay ginagamit ng mga bansa na nagyayelo sa mga bansang taglamig para maramdaman din nila yung spirit of Christmas na baka nga nag-i-snow. Yung iba kasi umuulan at yung iba ay maaliwalas. Up to now and until now, yan ay pinagtatalunan ng mga Bible scholars. May mga nagsabi maaliwalas ang panahon, may mga nagsabi nga umuulan nung sinilang si Christ. So, hindi pa siya ganun ka-standard. Yung stand ng Catholic Church kasi hello, isinilang si Christ. At alam naman natin during that time nung isinilang si Christ, hinahanap siya ni Herod, 'di ba? Ni Herodes para ipapatay. At nung baby si Christ, si baby Jesus, nagtatago 'yan. 'Di ba? Nagtatago 'yan. Kaya walang nakakaalam kung maaliwalas ba, kung umuulan nga ba, kung nag-i-snow nga ba. But the point is, kung bakit hindi kino-condemn ng Catholic Church yung mga Belen na may snow,
Para kung yun ang kanilang paniniwala na nag-i-snow sa Belen para maramdaman nila yung spirit of Christmas, para maramdaman nila dun sa mga nag-i-snow na ay nag-i-snow yan, pinanganak si Christ, nag-i-snow, para maramdaman nila at kaisa sila sa pagsaksi, sa pagsilang ni Christ. Hindi na yung kinokondina ng simbahan. Bakit? Kasi hanggang ngayon, yan po ay pinagtatalunan ng mga dalubhasa. No? Yung ibang mga anti-Christmas, no, na mga Protestants, sila ay nagsasabi na imposible raw si Kristo ay isilang sa buwan ng December kasi winter season yan ng Bethlehem. 'Di ba? May mga ganong Protestant na impossible na si Christ isilang ng December 25. 'Di ba? Kasi winter season. So sa ganitong point ng mga Protestant na winter season ang Bethlehem during that time. Tandaan po natin, hindi naman yung laging winter season. Hindi laging nagwi-winter sa Bethlehem, hindi. 'Di ba? Imagine niyo sa Protestant na galing, nagkakaroon ng winter season ang bayan ng Bethlehem. Pero yung winter season nila, which is yung sinasabi nilang nag-i-snow, very rare. Hindi siya normal. Hindi siya ordinary sa bayan ng Bethlehem. Yes, meron silang winter season actually, pero mild. Mild lang. No, yung naging winter season sa Bethlehem. Pero may mga pangyayari rin naman sa Bethlehem na nag-snow talaga. But hindi yan kinoconsider ng Catholic Church na dahil nagkaroon ng pag-i-snow sa Bethlehem ay nag-i-snow talaga dapat lagi. Hindi. Ang point lang ng mga ibang Belen na may snow is possible, baka possible na maaari na isinilang si Christ nag-i-snow. But up to now, hindi pa yan talaga inaaprubahan ng simbahan kung nag-i-snow ba. Kasi nga very rare. Pag sinabing very rare, suntok sa buwan, no? At sabi ng mga Protestant na hindi sila makatulog si Kristo daw ay hindi ipinanganak sa December dahil winter nga daw yan sa Bethlehem. Meron daw snow. Yan ang sabi nila. Kaya napaka-imposible na may lilitaw na bituin para sundan ng Three Kings. Di ba may bituin, may stars? Para sundan daw ng Three Kings para matunton na si Kristo ay isinilang. No? Isa pa daw, may nagpapastol noong ipinanganak si Kristo. Kaya malamang daw yun ay tagsibol. Yung star na yon, kasi sabi ng iba, no? Yung ibang nakausap ko, bakit may snow ang mga Belen nyo? Kasi kailangan maging broad-minded tayo, hindi tayo pwedeng maging close-minded na dahil ito yung ating nakasanayan, ito yung ating nakaugalian na wala ngang snow kasi unang-una tropical country ang Pilipinas. Ay magiging sarado na tayo doon sa mga may Belen na nag-i-snow. Sa kanila kasi, sa mga Belen na may snow, ayon sa pagtatanong ko din sa kanila, naniniwala kasi sila na ang Bethlehem ay nagkakaroon din ng pag-i-snow. Sabi ko, bakit ganun ang ang Belen nyo? Sabi ko sa kanya, may mga snow samantalang sa pagkakaalam ko, yan, maaliwalas na panahon. Sabi nila, wag pa rin natin isarado na nagkaroon pa rin ng pag-i-snow sa Bethlehem. Sabi ko, so kung nagkaroon ng pag-i-snow sa Bethlehem, ano yung dahilan nyo? Bakit kayo nagkaroon ng White Christmas? Inuugnay yan sa Pasko 'Di ba? Inuugnay yan sa Pasko. Bakit kayo nagkaroon ng White Christmas? Bakit parang iba yata yung White Christmas nyo sa Christmas ng nasa Pilipinas, tropical country tayo, 'di ba? Sa atin talagang maganda at maaliwalas yung panahon. Ang sabi nila sa akin, para makarelate naman daw sila. Yung mga bansang nasa taglamig, makarelate sila doon sa Pasko. Kasi syempre kung tropical nga naman yung weather,
doon sa pagsilang ng Pasko, paano naman yung nasa bansang taglamig? Kaya ang naging point diyan, no, nung ni-research ko, nag-i-snow sa Bethlehem. Nag-i-snow siya. Sa Middle East, nag-i-snow, but rare climate. Now, bago ang lahat, dapat muna natin alamin, dapat muna nating malaman kung bakit dyan sa Bethlehem, no, kung bakit sa lugar ng Bethlehem na yan na sinasabi, ipinanganak ang Mesayas, at kung ano bang klaseng klima meron ang lugar na ito tuwing sasapit ang buwan ng December. So, etong ilalatag ko sa iyo, ito yung stand ng Catholic Church patungkol sa ang araw ng Pasko ay hindi nag-i-snow. No, kailangan natin munang malaman, syempre, kung ano, kailangan mo nating malaman kung ano ba yung lugar ng Bethlehem at bakit doon isinilang ang ating Mesaya at anong klima ba yung meron doon sa month of December. Okay. Pag sinabing Bethlehem, mga kapanalig, pag sinabing Bethlehem, ito ay binansagan o tinaguraang the house of bread. Pag sinabing Bethlehem, ang tawag dyan house of bread. At itong house of bread na to, which is Bethlehem, ay kilala sa ancient name o sinaunang pangalan na Ephrat. Ephrat ang unang pangalan. Hindi yan Bethlehem noon. Ang pangalan niyan Ephrat. No? Ngayon, itong Ephrat na to, which is Bethlehem, ang ibig sabihin ng Ephrat, fruitful, mabunga. Ephrat, mabunga. Sa lugar ng Bethlehem, sa lugar na ito rin, dito isinilang si Haring David. Yang Bethlehem na yan, dyan siya isinilang. At yan ay tinawag na City of David, kung saan dyan isinilang mismo si Christ. Kaya nga, di ba dun sa Old Testament, sa Book of Isaiah, anuman ang pagbuksa, anuman ang pagsarhan niya ay hindi na kailanman mabubuksan. Anuman ang buksan niya, kailanman ay hindi ito masasarhan. Yan ang tinatawag nating Davidic key. Na which is yan ay inirelate sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Anuman ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anuman ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya yung Bethlehem na yan, ang unang tawag dyan, ang unang pangalan talaga yan, Ephrat. Ancient name ng Bethlehem, Ephrat, nang ibig sabihin fruitful. At tinawag din yan City of David kasi dyan sinilang si David. Dyan sa Bethlehem, kung saan dyan din sinilang si Kristo. Meron ba tayong katibayan? Meron. Genesis 35 verse 19. And Rachel died and was buried in the way to Ephrat, which is Bethlehem. Ephrat yan. Nasa Bible mismo yan. Ephrat ang Bethlehem. Yan ang una niyang pangalan. Malinaw, di ba? Genesis 35 verse 19. And Rachel died and was buried in the way to Ephrat, which is Bethlehem. Yan ang ancient name ng Bethlehem, Ephrat. Ibig sabihin fruitful, mabunga. Dito tayo sa Luke 2 verse 11. Sabi sa Luke 2 verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. No, kaya malinaw dito na ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo sa Bethlehem ay hindi lang dahil sa siya ay binhi ni David. Kasi binhi ni David yan di ba? Si Christ. Ang kapanganakan ni Kristo sa Bethlehem hindi naman dahil siya ay dahil lang sa binhi siya ni David, hindi. Kundi dahil na rin ito ang nasa propesiya ng Diyos sa kanya. Nasa prophecy na kasi yan. Meron ba tayong mababasa na nasa propesiya yan? Meron. Micas 5 verse 2. Sabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Ang pagsilang ni Kristo sa Bethlehem ay nakatakda. Ang pagsilang ni Christ sa Bethlehem ay nasa propesiya.
ang pagsilang ni Kristo sa Bethlehem ay nasa plano na ng Diyos. Ang mamumuno sa bayan ng Israel, no, ay isisilang sa Bethlehem Ephrata. No? Bethlehem Ephrata. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Yan ay mababasa sa Mika 5:2. Nakapropesiya na yan. Kaya yan yung dahilan, no, kung bakit hindi natin kailangan magduda. At wala naman talagang kaduda-duda na si Kristo ay ipinanganak o si Kristo ay isinilang sa lugar ng Bethlehem ayon sa mga inilatag ko sa inyong salaysay. Baka hindi alam to ng sulpot. Baka hindi nyo to alam. Makinig kayong maigi. Ngayon, dito tayo sa stand ng Catholic Church regarding sa walang snow. No? At ipapaliwanag ko sa inyo bakit yung iba may stand na nag-i-snow kasi may Belen na may snow, may Belen na wala. Okay, dito tayo sa walang snow. No, may snow ba sa Bethlehem? Ayon naman sa ating pagtuturo, no? Kasi magkakaiba tayo ng tradisyon No? Magkakaiba tayo ng mga tradisyon. Tandaan po natin 'yan. Iba ang traditions ng Western Rite, iba ang tradisyon ng Eastern Rite. Tandaan lagi natin 'yan. Iba ang ating tinatawag na liturgical mass, iba rin ang liturgical mass ng nasa Eastern Rite. So yung mga opinion regarding dyan sa snow na yan, nakadepende yan sa paniniwalang tradisyon. Kanya-kanya kasi tayo ng tradisyon dahil tayo ay tropical country, no? Tayo ay, ang Belen natin ay walang snow. Ito yung stand ng Pasko ng mga tropical na bansa na walang snow. Okay. Sa totoo lang mga kapanalig, hati at hanggang ngayon pinagtatalunan, no? Pinagtatalunan niya ng mga biblical scholars pagdating sa opinyon ng klima ng Bethlehem. Up to now, pinagtatalunan yan. Pinagtatalunan yan pagdating sa klima ng Bethlehem, maging sa buong Israel, ng mga biblical scholars. I repeat, biblical scholars. No? So, ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa siya ganon ka-accurate. Nag-i-snow ba o hindi? Okay. No? Ang klima sa Bethlehem o sabihin natin, let's say general, buong Israel, yan ay pinagtatalunan magpasa hanggang ngayon ng biblical scholars. Kung kaya't may mga kaguluhan at kalituhan na nangyayari sa kanilang mga opinyon, kung maaari nga ba o dapat nga ba o posible nga ba sa buwan ng Disyembre ipinanganak si Kristo o hindi. No, pinagtatalunan yan. December nga ba pinanganak si Christ? Pinagtatalunan yan ng mga Bible scholars natin. No? Isa sa pinagbasehan ay ang nakasulat sa Gospel ni San Lucas. Isa yan sa pinagbasihan. Lucas 2 verse 8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So merong pagpapastol na nagaganap. Parang ang sabi ng mga nasa tropical country, pwede ka bang magpastol nga naman na nag-i-snow? Hindi po ba? Ang winter sa Bethlehem, mga kapanalig, tandaan natin to ha, ang winter dito sa bayan ng Bethlehem, ito ay nagsisimula sa buwan ng Disyembre at nagtatapos sa first week ng March. No? Ang winter nila nagsisimula ng month of December at nagtatapos sa first week ng March. Yung mga nararanasang lamig o yung nararanasang taglamig sa bayan ng Bethlehem sa buwan ng Disyembre ay tinatayang nasa 46 na degree lang. O yung tinatawag nilang mild winter. But the point is, may winter. Diba? Pero sa Bethlehem, yung klima doon, 46 degree. Mild winter ang tawag nila pagdating sa month of December o katamtamang lamig. At dahil katamtamang lamig lang yung nasa Bethlehem,
ay maaari pa ring magpastol ng tupa. Yung maaari ka pa ring magpastol doon. Kaya nga, ang sabi sa Lucas, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. No? So, pwede ka pa ring magpastol ng tupa. In fact, mismo sa mga biblical scholar, ang nagpatunay o nagpapatunay na may nagpapastol mismo ng tupa sa ika-24th day o Christmas Eve ng month of December. Ito yung sa atin ha, stand ng mga tropical countries to, okay, ng month of December. Ayon dito sa Jack Finnegan Handbook of Biblical Chronology, 2nd edition, number 569, quoting Hendrickson, New Testament Commentary, Matthew, Grand Rapids Baker, 1973, 1 verse 182 states, right near, as a few flocks of sheep were nestled, even the lambs were not lacking. It is therefore definitely not born on December. Jack Finnegan Handbook Biblical Chronology, 2nd edition, number 569. Quoting Hendrickson New Testament Commentary, Matthew, Grand Rapids Baker, 1973, 1 verse 182. Right near as a few flocks of sheep were nestled, even the lambs were not lacking. It is therefore definitely not impossible that the Lord Jesus was born on December. So sabi rito, sa references ko, meron daw mga nagpapastol ng tupa. Sa labas, pinapastulan. Kaya hindi daw imposible na si Kristo ay isinilang sa buwan ng Disyembre. No? Bibigay pa ako ng isa pang standard references. Ayon naman sa observation ng excellent archaeologist na si Dr. James L. Keslow, ang buwan ng winter ay isang magandang pagkakataon kung saan maaaring bumuhos ang malalakas na pag-ulan, hindi daw snow. So, bumubuhos ang malalakas na ulan. So, posible din daw na sa kapanganakan ni Kristo, may malakas na ulan na nagiging sanhi ng pagtubo ng bagong malulusog na mga damo na maaaring kainin ng mga tupa sa pagtila o paghinto ng ulan. Ito ay ayon sa obserbasyon ng isang excellent archaeologist na si Dr. James L. Keslow. Possible daw na maaaring bumubuhos ang malakas na ulan habang isinisilang si Kristo. Dahil yan daw ay isang magandang senyales para magkaroon ng magagandang halaman, nakakainin ng mga tupang pinapastol. Oo nga naman, kaya nga nagpapastol kahit December, di ba? Kasi maganda ang panahon. So, pwede din at maaari na bumabagyo o umuulan, nagkaroon ng malakas na ulan, no? Ngayon, dito tayo sa an archaeologist looks at the gospel, page 23 to 24, by Dr. James L. Keslow, professor of Old Testament history and biblical archaeology at Pittsburgh Theological Seminary and a top-notch teacher. Standard references. Ang sabi niya, the best season for the shepherds of Bethlehem is the winter, when heavy rains bring up a luscious crop of new grass. After the rains, the once barren, brown desert earth is suddenly a field of brilliant green. One shepherd stayed with his flock at the same point for 3 weeks. So lush was the grass, but as soon as the rain stopped in the spring, the land quickly took on its normal desert. Look once again. So siya naman, itong si Dr. James L. Keslow, isa siyang professor
ng Old Testament History and Biblical Archaeology at Pittsburgh Theological Seminary and a top-notch teacher, maaari at posible na umuulan, malakas ang ulan nung siya'y sinilang. Yung Belen ba rito sa Pilipinas umuulan? Di ba hindi? Kasi sabi nila, paano nga naman makikita yung ng pantas yung bituin kung nag-i-snow? Sabi naman ng iba, paano na nga naman makikita ng pantas yung bituin kung malakas naman ang ulan, malamang maulap? Di ba? Nakikita nyo yung pagkakaiba? Merong isa, hindi naniniwalang nag-snow, maaliwalas. Kasi nakita nung Three Kings nandoon yung star. Meron namang isa, naniniwala, malakas naman ang ulan, paano nga mo nga naman makikita yung stars? Madilim naman yung langit. So, yung mga Bible scholars ngayon, nagkakaroon sila ng mga conflict. At up to now, pinagtatalunan yan. No? Ngayon, halos magkapareho naman din kung ating sisiyasatin ang paliwanag ni Dr. Keslo at ang writer na si Kenneth Frank Duwig hinggil sa pagkakaroon ng tupa sa buwan ng December kahit pa ito ay buwan ng winter. Kasi sabi nila, December is not the month of winter. No. The month of December in Bethlehem, winter yan. Month of winter yan hanggang first week ng March. Kaya lang, in general climate, pagdating sa Bethlehem, ang tawag nila dyan, mild winter. Sabi dito, first, sabi rito sa New Testament Chronology ni Lewiston, New York, Edwin Mellen, Press 1990 by Kenneth Frank Duwig, Chapter 9, states, first, sheep would have been found in the fields. It could have been a mild winter. The average December temperatures at Jerusalem are 45 to 59 degree Fahrenheit. By the end of December, the first grass can be sprouting. No, the first grass can be sprouting from early rains. Umuulan din. Poor shepherds would have had their flocks out to glean the first fodder from the rains. The presence of flock around Bethlehem may indeed indicate that it was winter. The Mishnah records that cattle, including sheep, were around Jerusalem, including Bethlehem, year-around. So si Dr. Keslo at itong si Kenneth Frank Duwig, same ng stand. May pag-ulan. So meaning to say, maaaring umuulan nung isinilang si Kristo. At totoong maaari rin na maganap at totoo rin na maaaring mangyari ang sinasabi ni Dr. James Keslo at Kenneth Frank Duwig. Bakit? Dahil mismo din, kung aaralin din natin yung mga ibang weather forecast ng Bethlehem, ang buwan ng December ay mild month lamang. O hindi naman ganon kalamig yung klima, hindi masyadong matindi yung lamig. No? Now, dito tayo sa monthly weather forecast and climate, Bethlehem, West Bank. Ang sabi rito, klima to ha, weather forecast to ng Bethlehem. Monthly weather forecast and climate, Bethlehem, West Bank. Ang sabi rito, the first month of the winter, December, is still a mild month in Bethlehem, West Bank, with temperature in the range of an average low of 7 degrees Celsius or equivalent to 44.6 degree Fahrenheit. December, and an average high of 14 degrees Celsius in equivalent to 57.2 degree Fahrenheit. So meaning to say, in December, the average high temperature drops from a pleasant 20 degrees Celsius or 68 degree Fahrenheit.
in November to a mild 14 degrees Celsius or equivalent to 57.2 degree Fahrenheit. Ito ay ayon mismo sa weather forecast ng Bethlehem na monthly weather forecast and climate Bethlehem in West Bank. Sa panahon naman ng sinaunang panahon o yung ancient time, ancient era sa United Kingdom of Israel, kung saan ito ay sakop pa ng Israel, no? Ang Bethlehem kasi sakop po ng Bethlehem, no? I repeat, noon kasi sakop ng United Kingdom of Israel yung Bethlehem. Dati, ngayon kasi hindi na, no? At nung nasakop pa to ng United Kingdom of Israel tong Bethlehem na to, wala pong naitalang kahit na anumang record o datos, biblical and historical, na nagkaroon ng niebe o snow sa nasabing lugar sa buwan ng December. Yun yung research, no, ng ibang mga mananampalatayang dalubhasa. Ang niebe, ang mga snow o yung mga niebe na tinatawag, yan ay bumubuhos sa mountain tops ng Jerusalem. Dahilan kaya naging aware ang mga Hudyo kung ano ang snow, pero hindi ito bumubuhos sa Bethlehem. Yung snow, kapag nagkakaroon ng winter, yung mga kabundukan ng Bethlehem, doon po nag-i-snow. Kaya aware yung mga Hudyo na nag-i-snow, na alam nila yung niebe na yan. Pero, hindi yan bumababa sa bayan ng Bethlehem. No? At isa pa, ang snow o ang niebe, yan ay hindi regular na bumubuhos sa bayan ng Jerusalem. Katulad ng iniisip ng ibang Katoliko na sinabi kong nag-snow sa Jerusalem, maaaring mag-snow sa Bethlehem, no? Katulad ng sinasabi dito, ang snow ay hindi po regular, hindi normal, at hindi natural na bumubuo sa bayan ng Jerusalem, katulad na iniisip ng ibang marami including the Protestant. Dahil ang tawag po dito ay rare climate ng Middle East. May possible. Kaya yung snow na Belen, no, yun yung tinitignan nilang posibilidad. Dahil merong tinatawag sila na rare climate sa Middle East pati sa Jerusalem. No, may posible na nag-snow, but ang stand ng Catholic Church hindi nag-i-snow. But wag natin isarado ang ating isip na makiisa din sa paniniwala ng mga nasa tagyelong lugar. Wag lang tayong maging selfish na dahil tayo ay tropical country, ay sasabihin na lang natin na walang snow. Bigyan na rin natin ng konting simpatya yung mga nagpapasko sa mga lugar na nagyeyelo, na umaasa din na sana nag-i-snow na lang para at least habang nag-i-snow at Pasko, kasama namin si Christ, saksi kami sa kanyang pagsilang. 'Di ba? Kasi dahil tayo ay tropical country, yun talaga ang ating stand. Hindi siya nag-i-snow. Pero sa mga bansa na nagyeyelo, yan naman ang kanilang pananaw, na dahil meron ngang rare climate sa naganap sa Jerusalem or sa Middle East, umaasa pa din syempre sila na sana nag-i-snow na lang. Para at least pag pumalo yung December 25 at nag-i-snow, mai-imagine nila, 'di ba? Iisipin nila, mai-imagine nila na itong December 25, itong araw na to nag-i-snow sa labas. Ito yung gabi na isinisilang ang Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Kaya nga may White Christmas eh. Huwag natin isarado yung isip natin. But dahil tayo nga ay nasa tropical country, tayo kasi hindi natin tinatanggap na nag-i-snow. Pero kung papansinin ninyo, may mga Belen na tawag dito, kung papansinin ninyo, may mga Belen na nag-i-snow, kinondem ba ng simbahan? Sinabihan ba yung mga nasa bansang nagyayelo na, oy, mali yan, saan mo nakuha yan? Bakit may snow yung Belen mo? Saan mababasa yan? Ginanong ba sila ng Catholic Church? Hindi. Kasi, hindi pa rin tinatanggal o inaalis ng simbahang Katoliko yung kanilang paniniwala
na maaaring nag-i-snow doon sa kapanganakan ni Kristo. Bakit? Kasi kung yun naman ang magiging paraan o way para maramdaman nila ang pagsilang ni Kristo, bakit naman hindi? Hindi naman mahalaga kung nag-i-snow o hindi eh. Ang mahalaga doon, tayong mga Katoliko, nararamdaman natin na kapag tungtong ng December 25, in excelsis Deo, di ba? Pinapanganak na ang Panginoon. Uy, pinapanganak na si Christ. Lahat tayo sama-samang magsimba. Hindi ba? Hindi na mahalaga kung nag-i-snow, kung hindi nag-i-snow. Ang mahalaga, may snow sa bansang nag-i-snow o sa bansang walang snow, tayo ay nagkakaisa at nararamdaman natin ang araw ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagsilang ni Kristo. At matuwa tayo dahil kahit sa mga bansang snow, kinikilala nila ang kapanganakan ni Kristo ng December 25. Dahil hindi naman lahat ng bansang nag-i-snow kinikilala ang kapanganakan ni Kristo na December 25 eh. At maging grateful tayo doon. We don't need to be selfish. We don't need na sabihin natin na ay, si Kristo, ipinanganak, December 25, hindi nagyayelo. I-consider naman din natin yung feelings ng yung mga nasa bansang nagyayelo. Na, yun yung way nila eh. Kung bakit nila nararamdaman yung Kapaskuhan. And aside from that, sa Protestant na sinasabi na hindi daw ipinanganak si Kristo ng December kasi daw nagyayelo, that's wrong. Very, very wrong. Sige, i-check nyo ang Bethlehem ng December 25, tignan nyo kung nag-snow. Ang nag-i-snow sa Bethlehem, yung kabundukan nun. Pero hindi nagagawang abutin ng snow dun sa bundok ng Bethlehem, yung bayan mismo ng Bethlehem, hindi. No, kaya nga may nagpapastol eh. Pero may iba na nagsasabi na nagkaroon ng pag-i-snow sa Bethlehem. Actually, i-search nyo sa Google, may mga picture talaga na nag-snow. And maybe or just maybe, baka yun din ang pinanghugutan ng mga nagyayelong bansa na umaasa na sana nag-i-snow para at least habang nagdidiwang kami ng Pasko dito sa bansang nagyayelo, ma-imagine naman namin na kung paano nagsilang si Maria, anong pakiramdam na isinisilang si Christ, nagyayelo, may snow. 'Di ba? Masarap din naman yung ganong feeling. Tayo rin, 'di ba? Masarap din naman yung ganong feeling na nasa sabsaban si Christ, umuulan, sinisilang si Kristo. Kung ano yung nararamdaman ni Maria, yung nakita niya yung nag-iisa niyang anak. 'Di ba? Masarap siyang i-imagine tapos December 25, tapos a-attend ka ng mass. Huwag tayong maging selfish, huwag tayong maging close-minded. Tignan din natin yung point of view ng hindi natin kaibayo. Kung bakit sila nagbebele na may snow. Christmas is sharing. 'Di ba? Ang Pasko ay pagbibigay. Ibigay natin kung ano yung kanilang tradisyon, kung ano yung kanilang paniniwala, kung ito naman ay nagbubunga ng positibong pakiramdam sa kanila sa araw ng Kapaskuhan, why not? Bakit naman hindi? 'Di ba? Kung yan naman ay makakatulong para maramdaman nila yung presence ng Christmas, why not? Kaya wag natin i-close na baka maaaring posible, nag-snow, maaaring hindi, pero dahil tayo ay tropical country nga, hindi naman natin pwedeng i-consider yan. Paano naman tayo? Wala namang snow dito, di ba? Pero syempre, sa kanila nag-i-snow, doon din tayo lumugar sa kanila, sa mga nagyayelo. Gusto rin nila, syempre, na ang Panginoon isinilang sa nag-i-snow kasi ang December 25 nila nag-i-snow. So, i-consider natin yung feelings nila. I-consider natin kung ano man yung paniniwala nila na nag-i-snow sa December 25. It's okay. As long as wala namang heretical, no? As long as wala namang heretical sa sinasabi nila, which is ang pagkakaiba lang naman, nag-snow o hindi, wala namang problema dun eh. Basta't naniniwala ka na December 25 pinanganak si Christ, whether nag-i-snow, whether hindi, whether umuulan, it's okay. It's just a weather. 'Di ba? It's just a weather, whether maaraw man, gabi,
umuulan ng snow, o umuulan ng tubig, o maaliwalas ang panahon, it's okay. As long as we Catholic believes that Jesus Christ was born on December 25, why not? Christmas is sharing. I-share din natin sa kanila yung gusto nilang maramdaman. Kung feeling nila, magiging buo yung Pasko nila dahil may snow sa kanila ng December 25 and they believe that nag-i-snow ng December 25 nung sinilang si Kristo, go ahead. Tandaan nyo, December 25, kapanganakan ni Christ, may mga December 25 na bansa nag-i-snow. At yun ang gusto nilang maramdaman eh. Nag-i-snow ang kapanganakan ni Christ eh. Give it to them. Ipamahagi naman natin, wag nating solohin, wag tayong buwakaw. Gusto nilang nag-i-snow dahil December 25, nag-i-snow sa bansa nila? Sige. If the spirit of Christmas, mararamdaman nyo, dahil naniniwala kayo nag-i-snow sa kapanganakan ni Christ, so be it. Sige po, nag-i-snow po. Kung tayong mga nasa Pilipinas, maaliwalas ang panahon, so be it. Diba? Maaliwalas. Ibang Bible scholar naman, sabi, umuulan. O, kung umuulan, so be it. Kung yang mga panahon na yan ang magiging daan para maramdaman nila yung spirit ng Pasko, why not? Why not? Pero sa atin, tayong mga Katoliko dito sa Pilipinas, naniniwala tayo hindi nag-i-snow. Naniniwala tayo, ang winter ng Bethlehem ng December 25 is mild winter na tinatawag, nag-i-snow sa kabundukan. Pero hindi niya naaabot ang bayan ng Bethlehem. Yun yung sa atin. Wala talagang snow ng December 25, but like what I've said, wag tayong close-minded. Be considerable. Maging considerable naman tayo sa nararamdaman ng iba. 'Di ba? Irespeto natin yung mga bansang taglamig, tagyelo, kung yun ang kanilang paniniwala na nag-i-snow. For them to feel the spirit of Christmas, why not? Bakit hindi nyo ibigay? Ibigay natin. Hindi ba? Wala namang mawawala eh. Kung ang mga nasa bansang tagyelo, iniisip nila nagyayelo sa kapanganakan ni Christ kasi December 25 nila nag-i-snow. So be it. Ibigay natin yung kaligayahan na yun, wag natin yun ipagdamot. Ang point lang naman dun, maramdaman natin yung Christmas eh. That's the point. Maramdaman ng lahat ng Katoliko ang Pasko. Kung may nagpapasko sa disyerto at iniisip nila si Christ ipinanganak sa disyerto, so be it. Kung yan ang paraan para maramdaman mo ang spirit of Christmas, kung yan ang paraan para maramdaman mo sinilang ang Messiah December 25 sa desert, go ahead. It doesn't matter. The point is, we Catholic believe that Jesus Christ was born on December 25th, 2 BC. Diba? As long as all of the Catholic members in different countries, whether it is tropical or not, believe that Jesus Christ was born on December 25th, 2 BC, why not give it to them? If they believe that Jesus Christ was born on that time which is snowy, in a snowy place, go ahead. Celebrate your Christmas. Ipagdiwang mo ang Pasko na nag-i-snow. Sige, si Christ isinilang nag-i-snow. Feel it. Feel the presence and the spirit of Christmas dahil nag-i-snow siya. If you are in the desert island and these people, they wanted to feel the spirit of Christmas. No? At iniisip nila that Jesus Christ was born in a desert place. So be it. Feel the spirit of Christmas. We here in the tropical country, Philippines, if we believe that Jesus Christ was born in a nice weather, so be it. Yung thoughts, yung kaisipan, na mararamdaman lang ng bawat Katoliko ang Kapaskuhan, ibigay natin.
Matuto tayong magkaroon ng konsiderasyon sa nararamdaman ng mga tao sa iba't ibang bansa. Ang Katoliko ay hindi lang nakabase sa tropikal na bansa. May Katoliko sa mga disyerto. May Katoliko sa mga nag-i-snow. Maging considerable naman tayo. Magbigay tayo ng konsiderasyon sa kanila. Ibigay natin yung happiness na yon. Sa mga bayan na nag-i-snow, sa mga bayan na nasa disyerto, na nagse-celebrate ng Christmas ng December 25, ibigay natin yon bilang regalo na lang sa kanila. Hindi naman mabigat yon, di ba? As long as these people believes that Jesus Christ was born on December 25, what's wrong about the weather? Is it make you heretical if these people believes that Jesus Christ was born on December 25 mismo, on a snowy day? No. It makes them heretical if they believe that December 25, Jesus Christ was born in a desert place? No. Why? Because the fact they believe that Jesus Christ was born on December 25th. And only the Catholic Church celebrates Christmas on December 25. And these people, they are just actually imagining maybe, or they are just actually thinking that Jesus Christ was born in a snowy place or snowy weather because they are in a snowy place. Nasa lugar sila na nag-i-snow ng December 25 at iniisip nila si Christ, ngayon, kapanganakan ni Christ, December 25, nag-i-snow dito. Anong iisipin nila? Tag-araw? Di ba hindi? Yung mga bansang nasa nagyayelo, anong iniisip nila? Si Christ ay ipinapanganak sa mga bansang nag-i-snow. Masama ba yun kung isipin nila? Hindi naman, di ba? Kaya nga may Belen na nag-i-snow. Kung gumawa ako ng Belen ng buhangin, masama ba yun? Ay, December 25, nasa disyerto sila. Masama bang isipin na si Christ isinilang sa lugar ng mga desert kasi nasa disyerto ako? It's December 25 here. Masama? Hindi rin naman. Kahit tayong mga Pilipino, kapag tayo ay gumamit ng Belen na mapuno, no, nasa gitna ng gubat, di ba? O nasa gitna ng gubat, masama ba yun? Hindi. As long as we Catholic believes that Jesus Christ was born on December 25, why not? Ibigay natin sa kanila yon bilang regalo. Doon nila nararamdaman ng Christmas eh. Wag natin yun ipagdamot. Kasi kung sasabihin natin, si Christ ay sinilang, hindi nag-i-snow, edi wala silang Christmas kasi may snow sa kanila eh. Oh. Kung si Christ isinilang, hindi sa desert place, edi walang Pasko doon sa mga desyerto. Bakit nasa desert place sila eh? Nakukuha niyo yung logic? Don't be selfish. Don't be selfish. Lahat ng klase ng panahon, may December 25, binabagyo, so wala nang Pasko doon kasi bagyo. May December 25, nilindol, so wala nang Pasko kasi wala naman lindol. Nung kasi pagsilang ni Christ. May ibang Pasko, tsunami. O may tsunami ba? Di ba wala rin? Maging considerable tayo sa nararamdaman ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kung yan yung mga pamamaraan nila, kung paano nila mararamdaman ang Kapaskuhan, ibigay nyo, huwag kayong madamot. Sa atin, yes, yung talagang doctrines talaga, wala naman talagang snow. Pero wag natin yun ipagdamot din sa kanila. No? Okay. During the time of Jesus, kung saan ipinagdiriwang nila ang Jewish holiday, no? Sa panahon ni Christ, nung siya'y nabubuhay, meron pong ipinagdiriwang doon na Jewish holiday na tinatawag na Hanukkah. Pag sinabing Hanukkah o Hanukkah, ito yung Feast of Dedication. Pag sinabing Feast of Dedication, ito ay ginaganap sa winter month o buwan ng winter na
na usually ginaganap sa buwan ng December. At itong Hanukkah na to, ay yung Feast of Dedication, sa panahon ni Kristo, no, ito'y isang Jewish holiday, wala pong naitalang pagbagsak ng niebe. Wala. Sa katunayan, naglakad pa nga si Kristo patungo dun sa Ilog Jordan, di ba? Yung Feast of Holiday, yung Hanukkah, no? Naglakad pa yan si Kristo patungo dyan sa Ilog Jordan at sinundan pa siya ng maraming tao. Kasi wala talagang snow sa Bethlehem. Wala talagang snow nung pinanganak si Christ. But, like what I've said, magbigay tayo ng konsiderasyon sa mga bansang nag-i-snow. Magbigay tayo ng konsiderasyon sa mga bansang nasa disyerto. Though, ang tunay na kapanganakan ni Christ ay hindi nag-i-snow, but be considerate. Huwag tayong selfish. Yan yung sinasabi ko paulit-ulit sa ibang mga Katoliko. Yes, we all know na ang Christmas ay hindi nag-i-snow. Nung pinanganak si Christ, yes. Pero maging considerate naman kayo. Paano naman yung December 25 na may snow? Paano naman yung December 25 na may bagyo? O yung December 25 na may lindol? Yung December 25 na may tsunami? Hindi ba nila pwedeng isipin na pinanganak si Kristo bumabagyo kasi bumabagyo sa kanila December 25? Heretical na agad yon. Hindi ba pwedeng isipin ng mga bansang nag-i-snow na December 25 si Christ kasi nag-i-snow sa kanila? Heretical na agad yon? Mali na agad yon? Kung yun lang naman ang paraan para maramdaman nila yung Pasko, bakit hindi natin ibigay? Hindi ba? Ang Pasko ay para sa lahat ng Katoliko. Nag-i-snow, nasa disyerto o nasa tropikal. Lahat ng klaseng klima. Para yan sa lahat ang Kapaskuhan. Kaya kung nais ng mga tagyalo na ang kapanganakan ni Christ ay nag-i-snow, ibigay natin sa kanila yon, huwag tayong madamot. Kung ang gusto ng mga nasa desert na ang Pasko nila ay may buhangin, ibigay natin sa kanila yon, huwag tayong madamot. Tayong mga nasa Pilipinas, hindi umuulan, hindi nag-i-snow, wala sa buhangin. O sige, yun yung atin, damahin natin. Kung yun naman ang magiging daan at magbubukas ng pinto para maramdaman nila ang Kapaskuhan, edi ibigay natin ano naman kung nag-i-snow. Heretiko na agad dahil lang sa snow? Heretiko na agad kasi may buhangin? Hindi naman, di ba? Ano ba pinapoint ng Christmas? Pagsilang ni Christ. Yun lang naman yun Pagsilang ni Christ. Whether umuulan, nag-i-snow, kumikidlat, kumukulog, may bagyo, ang mahalaga, isinilang ang Mesaya. Yun lang yun. That's the point. Huwag tayong madamot. No? John 10 verse 22, 40 to 41. No? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroon siya, maraming lumapit sa kanya. So, dito sa mga biblical verses, hindi po nag-i-snow sa kapanganakan ni Christ. Yan, ika-clarify ko sa inyo. Kasi ang Katoliko, tinatanong din ako o Sanrio, may snow ba sa pinanganak si Christ? Like what I've said, magkakaiba tayo ng tradisyon, magkakaiba tayo ng paniwala, tayong mga Katoliko, kung paano natin dadamahin ang Pasko. Tayo, na ang Catholic Church, naninindigan, hindi nag-i-snow. Pero, binigyan niya ng kulay, at dahilan ng mga bansa na mga nagyayelo para maramdaman nila ang Pasko. Kaya kung sa kanila nagyayelo ang Pasko, ibigay natin 'yon. Maaaring siguro nagkaroon ng climate change. 'Di ba? Maaaring siguro nagkaroon ng climate change, biglang nag-snow. Kasi nag-ano rin ako sa Google, may ang Bethlehem may nag-snow. Well, I don't know if it's true or not. But the point is, maaaring yun ang pinagkuhaan nila na nagkaroon ng climate change or accidentally biglang nagkaroon lang ng snow.
Yun, parang inisip nila, ay, baka during that time, nung pinanganak si Christ, biglang nag-snow dito. Kaya, merong bela na nag-i-snow. Diba? Wag natin ipagdamot yon. No? Though na alam natin na hindi siya nag-i-snow, be happy pa rin. Na doon sa mga bansang snow, may nagse-celebrate ng Pasko. Yun lang yung point doon. Magalak, maging masaya bilang Katoliko, na may mga bansa dun sa snow na binigyan nila ng sarili nilang tradisyon ang kapanganakan ni Kristo kasi nga nag-i-snow sa kanila. Di ba masarap sa feeling yung ganon? Yung mga bansang nag-i-snow, kahit alam nilang hindi nag-i-snow, binigyan nila ng trademark para maramdaman nila yung kapanganakan ni Christ. Ganon lang yun eh. Huwag tayong masyadong hard. Huwag tayong masyadong parang 100% tama pagdating sa climate lang. Minsan, isipin din natin yung feelings ng mga kapanalig natin na wala sa tropical na bansa. No? Kaya malinaw na kung ang buwan ng pagsisimula ng winter ay nakakalabas pa yung mga tao, no? Nagpunta nga si Kristo sa Ilog Jordan, sinundan pa siya ng maraming tao. Ito ay mismo sa araw ng Jewish holiday na tinatawag na Hanukkah. 'Di ba? Sa John 10 verse 22, 40 and 41. So, yung pagsisimula ng winter na which is Hanukkah sa kapanahunan ni Kristo, nakakalabas pa yung mga tao eh. 'Di ba? Kaya bakit nakakalabas yung mga tao? Kasi hindi pa ganong kalamig, walang snow. No? Kaya ito ay taliwas sa ibang argumento ng pang-protestante ng mga protestante sa Pilipinas na nag-i-snow daw sa Pasko. Hindi nag-i-snow nang isinilang si Christ. Mga protestanteng sulpot, makinig, ha? Hindi po nag-i-snow kasi yung winter days, month of December, which is merong Jewish holidays na tinatawag na Hanukkah. Yan ay month of December ginaganap, no? Holiday ng Jewish. Lumalabas ang mga tao. Nagpunta pa nga si Kristo ng Ilog Jordan eh. Paano ka makakapunta ng Ilog Jordan kung nag-i-snow? Eh di nanigas sila sa lamig doon. So hindi siya nag-i-snow. But yung point ko sa mga kapanalig kong Katoliko, wag naman natin isara. No? Pagbigyan din natin yung mga Katoliko na nasa lugar na nagyeyelo, yung mga Katoliko sa lugar na desyerto, yung mga Katoliko na nasa karagatan. Bigyan din natin sila ng konsiderasyon na maaaring sinilang si Christ para sa kanila sa snow kasi gusto nila December 25 nag-i-snow dito, nasa bintana sila, tinitignan yung pagpatak ng snow. Syempre ini-imagine nila sa oras na to sinisilang si Christ nag-i-snow. 'Di ba? Yung iba naman nasa desert, iniisip nila sa oras na to nasa gitna ko ng disyerto, December 25. Si Kristo isinisilang sa gitna ng disyertong ito. Merry Christmas. May masama ba? Nasa gitna ng karagatan. Sa oras na to, si Kristo, December 25, nasa gitna ko ng karagatan, isinisilang siya sa isang balsa, sa isang bangka. Gusto kong maramdaman ang spirit of Christmas. Ito yung iisipin ko kasi isa akong seaman. Nasa gitna ko ng karagatan. Masama ba yon? Hindi, di ba? Heretiko ba? Hindi. Kaya mga kapanalig, let's give love on Christmas Day. If that theory or if that statements make these people happy, let it be. Kung para sa kanila nag-i-snow sa Pasko at dun ay magiging masaya sila sa araw ng Kapaskuhan, say yes. Merry Christmas, oo. Nag-i-snow. At masaya kong masaya ka sa araw ng Kapaskuhan dahil isinisilang ang ating Panginoon. Kung doon sa panahon ng mga disyerto na malayo sa pamilya, iniisip ang kapanganakan ni Kristo nasa gitna ng disyertong ito. Oo. Sa desert siya ipinanganak. Merry Christmas.
I am happy na masaya ka ngayong Kapaskuhan. Kung ikaw ay nasa gitna ng barko, nagdidiwang kang Pasko mag-isa, and you are thinking about Jesus Christ, He was born on a boat or sa balsa, let it be. Sabihin nyo sa Kanya, Merry Christmas. Oo. Ipinanganak siya sa bangka, ipinanganak siya sa isang balsa, yes. Merry Christmas, I want you to be happy on this day because Jesus Christ was born. Ang bawat tao ay may pinagdadaanan sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ito ay nagbibigay ng malaking pressure sa bawat tao. Katulad ko, nagpapasko akong mag-isa. At iniisip ko, ang araw ng Kapaskuhan, pagsilang ni Kristo, yun yung araw na nararamdaman ni Maria na wala silang kakampi. Kasi pinapapatay si Christ, di ba? Yun yung araw na wala silang kasama. Silang pamilya lang, Holy Family. At dun ko inire-relate yung Christmas sa sarili ko. Na Jesus Christ was born sa panahon na kung saan malungkot si Maria at si Jose dahil hindi siya naipanganak sa Nazareth. At nire-relate ko yung sarili ko doon. Kaya magbigay tayo ng konsiderasyon. No? Magbigay tayo ng konsiderasyon. Yung mga tao, araw ng Pasko, namatayan. Maybe they are just thinking na si Jesus Christ ipinanganak kung saan ito yung panahon na kung saan nagduluksa si Maria at si Jose dahil maraming batang ipinapatay ni Herodes nung siya ay isinilang. Nagduluksa si Maria at nagduluksa ako ngayon dahil may patay kami December 25. Kanya-kanya yang sitwasyon. Kanya-kanya yang kung paano titignan ang araw ng Kapaskuhan. So, sana ngayong Pasko, ibigay natin yung mga bagay kung saan sila pwedeng maging masaya. Yun yung pwede nating ibigay na regalo kay Jesus Christ. Jesus Christ wants us, all the Catholics members, all of us, Jesus Christ wants us to be happy on His birthday. At pag dumating yung araw ng kanyang kaarawan, magpasaya tayo ng maraming tao. Let's give them a hug, greet them a Merry Christmas, give them gifts, make them happy, make them feel special on this day. Because December 25 is one of the special day for us being a Catholic. Dahil yan, December 25 na yan, diyan nagsimula ang ating kaligtasan. Jesus Christ was born. Nakaligtas si Kristo sa kamatayan, sa pagbubuntis at pagdadalang tao ni Maria sa ilalim ni Haring Herodes. Maging considerate tayo sa mga tao. No? Maging considerate tayo. Kaya sa mga Pasko, kagaya ko na magse-celebrate ng Christmas, ng New Year, mag-isa. Yung mga hindi pa nakakaranas diyang regaluhan kasi wala naman kayong tao sa paligid ninyo. Isipin na lang din po natin na ang araw ng Kapaskuhan, yun din ang araw na kung saan nalulungkot din si Maria. Dahil hindi niya naisilang si Kristo sa Nazareth. At malungkot si Jose dahil isinilang si Kristo sa hindi magandang lugar sa sabsaban na dapat sa maayos na lugar siya maisisilang. Pero dahil sa pagtatangka sa buhay ni Kristo, kahit na masakit at masama sa loob ni Jose, yung nakikita niya sa kanyang mag-ina sa araw ng kapanganakan ng una niyang anak, kay Maria, isipin na lang natin na hindi tayo nag-iisa. Sa mga OFW dito na malayo sa inyong mga pamilya, isipin nyo na lang po, katulad ni Jose, kung paano siya naging malungkot dahil hindi maganda yung lugar kung saan sinilang si Christ.
isipin na lang din po natin na wala man kayo, na hindi man kayo nasa maganda na lugar dahil malayo tayo sa mahal natin sa buhay. Isipin nyo yung saya naman na naibibigay nyo sa inyong mga anak, sa inyong asawa, kung good provider kayo. No? Masakit, malungkot, mag-isa, magpasko mag-isa. Wala kang kausap, na kahit simpleng regalo, wala tayong matanggap, pero ganun pa man, isipin na lang natin na maging masaya tayo kasi ito ang araw na kung saan si Kristo ay isinilang. At lagi nating iisipin sa araw ng Kapaskuhan, ano ba ang magandang regalo ang maibibigay natin kay Kristo dahil December 25, ito ang kanyang birthday. Kaya ngayon pa lang isipin na natin, ano ba yung birthday gift nyo kay Christ? Most of our lives, lagi tayong humihingi, dumadaing, humihiling, pagalingin si ganito, bigyan mo ko ng ganito, pumasa ako sa ganito. Ngayong December 25, birthday ni Lord Jesus Christ, isipin naman po natin, ano ba ang maibibigay mong regalo sa Kanya? Paano mo mapapasaya si Kristo ngayong darating na Kapaskuhan? Kaya sana nagustuhan nyo po yung presentations ko ngayon patungkol sa kung may snow ba sa Bethlehem. Kasi yan po ay pinagtatalunan at pinag-uusapan dahil sa naging presentations ko nung huli pagdating sa snow. Like what I've said po, mga kapanalig, maging considerate tayo sa feelings ng iba. Ang Pasko ay para sa lahat. Sa nag-i-snow, sa binabagyo, sa namatayan, sa binaha, sa tsunami, lahat ng karanasan sa buhay, lahat ng klaseng klima. Ang Pasko ay para sa lahat. Hindi na mahalaga kung nag-i-snow o hindi sa araw ng pagsilang ni Kristo. Ang mahalaga, tayong mga Katoliko ay naniniwala. Ang Mesaya ay sinilang December 25. Kaya sa lahat po ng mga kapanalig kong Katoliko dito, binabati ko kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. At hiling ko sa araw ng Kapaskuhan, mabuo ang mga nasirang pamilya, magkabati-bati ang may mga hidwaang magkakapatid. Gumaling ang mga may sakit at maging buo ang bawat pamilya sa kanilang tahanan at mai-celebrate nyo ang araw ng inyong Kapaskuhan ng mapayapa at may kagalakan sa puso. At sama-sama po nawa kayo buong pamilya na magpunta sa simbahan. Sama-sama kayong buong pamilya na magpunta sa simbahan at masaya kayong idaos nyo yung kapanganakan ni Christ. Yun lang po, maraming salamat at please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Merry Christmas po sa inyong lahat at Happy New Year. God bless you guys. Mag-iingat po tayong lahat. Sana po may nakuha po kayo na point ko kung bakit nasabi ko na ang Pasko ay pwedeng may snow, ang Pasko ay pwedeng wala, ang Pasko ay pwedeng bumabagyo. Dahil po ang Pasko ay para sa lahat. Anumang klima meron yan, basta't pumatak ang December 25. Yan po ay araw ng pagsilang ni Kristo. Yun lang po, maraming salamat and God bless you. Bye-bye po.